So ayan po, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, good morning and good day. Anong oras man na makarating sa inyo itong video na to. Ayan, sa ngayon, magpapakain tayo ng ating mga alaga. Ang papakain natin is niyog. Ayan, ginadgad na niyog. So, ngayon, yan yung papakain natin sa kanila. So, ginagadgad pa yung niyog. Bali, dalawang piraso yung gagamitin natin dyan. Tapos, Kakapitos. haluan natin ng molasses at saka feeds. Ayan. Ito yung so lahat na sila dyan. Ayan ang pakain natin sa ating mga alagang manok. Tapos yung ganso. Tapos yung pato. Ayan. So shout out ko nga pala yung ating kapatid sa pananampalataya. Siya yung nagturo sa atin na gawin ito. Itong niyog na ipapakain sa ating alaga ay mabisa kasi ito na based sa kanyang experience na pampatibay, resistensya sa ating mga alaga. Yan, shout out kay Bro Edward Trinidad. Yan bro, salamat sa ideya. So yan, naluan ng fish na nalagyan din ng molasses. So yan, nahalo-halo na. Ayan. Kumbaga, hindi yan hindi po yan pinagpigaan. Kumbaga, talagang yung ginadgad na niyog. So hindi na tinanggal yung niya. Yung parang gata niya. So yan yung ipapakain natin sa ating mga alaga ngayong araw. So, ayon nga pala sa kwento ni Bro Edward, ayan, subok na daw niya na itong nyog na to. So, hindi daw masyadong nagkakasakit yung kanyang mga manok, kanyang mga alaga dahil dito kasi malakas na panlaban ito sa mga viruses na kumbaga mga sakit sa mga alagang hayop. Kasi base din sa experience ko, sa ilang taon na din na pag-aalaga ng native na chicken is talagang ups and down tayo, lalo na pag ganun na mayroong sakit, talagang maubos talaga yung manok. So nakakalungkot man, nakakapanghinayang man dahil siyempre malaki na din yung ating mga ginastos sa kanilang mga pagkain, tapos yung kanilang maintenance kaya ng mga vitamins kasi at saka yung mga pag ganun na may mga sakit sila is nagpapainom din tayo ng mga antibiotics. So which is medyo hindi daw okay yon kasi syempre parang may immune yung mga manok kung ganun. So kaya susubukan natin ito, i-try natin kung ano yung magiging epekto din sa ating mga manok na ganito. Sana gumanda yung kanilang resistensya at panlaban sa sakit. So ito yung ating mga alaga, ito yung ating pinasisimulan sa ngayon. So ang mag-alaga ng mga manok, so ang alaga natin ngayon is mga native yan. So kita nyo maliliit na yan pero medyo na yan, ilang buwan na yan. Pero pansin nyo maliliit pa din sila kasi native yung ating mga manok. So yan. Bali, kinakain naman nila. Ay siyempre may halo na feeds. Hindi nila na alam na meron palang niyog. And dinagdagan na natin ng molasses. So ayan, habang nagkakape ako dyan, ayan, ina-enjoy ko yung
panonood sa kanila habang kumakain. Yun o, sa blue. Yung blue doon o. O, green. So yan. Gusto ko rin So, po may green. i-shout out yung ating mga kagaya po na nag-aalaga po ng mga manok. Ayan. So ito po yung naisip ko kasi na way para kung sakali sana is mapadami natin sila. At yun, pwede na rin pagkakitaan. So sa ngayon kasi ano pa lang tayo ngayon, siyempre nagkisimula pa lang. So halos ano pa, malaki-laki pa yung ating gastos kasi halos yung ano natin dyan is kasi yung mga pagkain nila, tapos meron din tayong binili ng mga breeder. Ayan, kasi kulang tayo sa breeder. So ito yung mga nasa breeding pen natin, yung pinapabreed natin. So yan yung pang-upgrade natin sa ating native, yung Black Astrolorp. Ayan, sana lumaki-laki yung ating mga manok. Tapos dito rin sa kabila, ayan, kasi dalawa yung nabili natin na breeder. Ayan, yung Black Astrolorp. Ayan. Ayan, gusto ko din palang pasalamatan yung ating mga natin dyan, mga silent viewers natin dyan, mga ating mga kababayang mga OFW, ay ating mga kaibigan dyan na mahilig din sa ganitong larangan ang pag-aalaga ng mga hayop. So yan, sana is tulungan nyo ako na sana itong mga inaalagaan natin is naging successful, magiging sana mapa-expand natin, mapalawak, maparami, para po isa din ito sa way na pwedeng magkitaan po natin, at least is para din po sa ating mga basic needs, lalo na din po sa akin na may mga medical supplies na araw-araw na ginagamit. So kung sakali po na ito'y mapadami is baka makapagbenta din tayo. Ayan, malaking tulong yon para maibili po ng mga medical supplies. And syempre, pagkain din po ng ating mga hayop is, and then mga basic needs din, pambili ng bigas, ganun. Kaya ako yung nagpapasalamat sa inyong lahat, at sana po i-consider nyo po na i-like at i-share po natin yung aking mga ina-upload na mga videos, at baka sakali po na mapalawak yung ating Wow, channel sila, at mapanood ng iba. Ay. At ma-inspire sa ganito, Ba't namatay? ang pag-aalaga ng Namatay. hayop. Yan, besides sa ating Kailan malapit sa kalagayan. kanya siya namatay. Yan, sana po i-share nyo po, i-follow at i-subscribe Pinaya ng gamot. ang ating channel. Yung Ayan. pato ba? Sabi mo kay kuya, yung huli mong pato ilagay mo doon sa Ano na pato. po yun, napakalaking tulong na po yun. Yan, shout out sa inyong lahat, at sana'y Hapon, di pa naman. sa mga sandaling ito Oo. na pinapanood niyo itong video is nasa mabuti tayong kalagayan. Ayan. So ano man po yung ating mga kalagayan sa buhay, ayan, ano lang tayo, lumaban lang tayo kahit mahirap. Ayan. Andyan ang Panginoon natin na mas nakakaalam sa mga ikakabuti natin. Ayan. So, bale, ito muna yung ating mga kaganapan Yung tubig. sa araw na to. Ayan. Ayan, pinakain natin yung ating mga alagang hayop ng ginadgad na niyog. Ayan. Sana lumakas yung kanilang resistensya, at sana lumaki sila na malusog at walang mga nagkakasakit.
Lumipat sila. Yun. So, hanggang dito muna yung ating video sa araw na ito. At naway Lumipat mo na sana yung mag-iingat po patong tayong kawan, lahat. ano? At Bigoy, pagpalain pwede, po ilagay mo tayo na ng dun sa ating mga patungan. Panginoong may kapal. So, God bless po sa ating lahat. And hanggang sa aking susunod na vlog. Bye-bye!